Lumabas na siya ng lugar na yon. Napansin niya ang sasakyan ni Clarice. Naningkit ang mga mata niya. Mawawala din sa'yo to. Sumakay na siya ng kotse niya. Natanaw pa niya si Clarice na may kausap sa phone. Marahil magsusumbong na ang malditang ito kay Rafael. Pero hindi siya papasakop sa lalaki. Kapag malambot siya dito, baka apak-apakan lamang siya nito. Hindi siguro siya nagkamali ng hula. Hindi pa siya nakakalayo nang tumunog ang cellphone niya. Yes? Magiliw niyang tanong. Anong pinagsasabi mo kay Clarice, ha? Halos mabingi siya sa lakas ng boses nito. Like? Bakit sinabi mong kukunin mo lahat ng bigay ko sa kanya? Hoy, gago ka ba? Pagbanatin mo ng buto ang jowa mo, para kang tanga. Hindi naman imbalido yun. Lakas makagastos. Ano siya, palamunin? Maghinay-hinay ka ng pananalita mo, Atalia. At kung ayaw ko, may magagawa ka? You're impossible. Talaga? At sabihan mo yung si Clarice. Lintik siya. Malaki pa siya sa akin, napakatamad niya. Ano, may supplier ng pera, ganun? Basta sa sahod? Pinatay ni Rafael ang tawag. Siya naman ay sisipol-sipol. Akala mo, kaya mo ko ha? No way. Ibahin mo ko, Rafael. Para siyang baliw na umiindak sa loob ng kotse. At gaya ng inaasahan niya, natagpuan niya si Rafael sa labi ng kondo na tinitirhan niya. Nakapamulsa ang kanang kamay nito at nakasandal sa pader. Tumayo ito ng maayos pagkakita sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito. Bakit? May choice ba ako? Tanong niya. Huwag kang piloso po. Kakausapin kita sa paraang gusto ko. Huwag mo kong sinusubukan at nakukulele na ako sa'yo. Ano bang problema mo, ha? Tanong nito sa kanya. Ikaw, gusto ko sa 3 taong kontrata natin maging malinis ang ating pagsasama. Huwag mong babuyin. Maghihiwalay din naman kasi tayo. Respeto lang ang hinihingi ko sa'yo. Mahirap bang ibigay yun? Pero alam mo namang walang trabaho si Clarice. Bakit? Lumpo ba siya at hindi siya makapagtrabaho, ha? Magbanat nga siya ng buto. Sa palagay mo, kung ganyan siyang klase ng babae, saan mapupunta ang mamanahin mo, ha? Umayos ka nga. Kaunti lang naman ang inaamot niya. Konti? 100,000 a month? Pucha naman. Ilang taon mo nang sinusunod ng layaw niyang babae mo? Turuan mo siyang maging masinop. Anong palagay niya sa'yo? Natain ng pera? Hindi makahuma si Rafael. Siguro nasasagap na nito ang nais niyang iparating. Aalis na ako. Bigla na lang itong tumalikod na sa kanya. Kala mo naman hahabulin ko. Che! Binuksan na niya ang kanyang unit at tuluyan na siyang pumasok sa loob. Magkakaroon pa pala sila ng engagement party. Ayaw sana niya, subalit mapilit ang lolo ni Rafael. Para sa kanya, hindi naman na kasi yun kailangan. Nakalabas na kasi ito ng ospital. Medyo malakas na ang pangangatawan nito, kaya kinausap sila nito ni Rafael. Ang target date ay sa Sabado, sabi ng lolo ni Rafael. Sige po lolo, kayo ang bahala. Nakangiting sagot ni Rafael. Akala mo talaga gusto kong ginagawa. Iimbitahin natin ang mga kaibigan nyo. Kahit 100 bisita lang, sabi ni lolo. Lang? Ang dami nun, sabi niya sa isip. Okay po kay Atalia yon, sagot ng lalaki. Iha, kinuha ni Lolo El ang sagot niya. Okay po, lolo, wala pong problema, sagot niya. May ipinabili nga pala akong damit para sa inyo. Ipapadala ko na lang sa inyong mga kwarto. Nginitian sila ng matanda. Nagring ang telepono ni Rafael kaya tumayo ito. Excuse po, sasagutin ko lang to. Paalam ng lalaki. Lumabas ito ng kwarto. Kumusta na ang apo ko, Atalia? Lolo, napakatigas ng ulo ni Rafael. Gusto kong putulin ang allowance ni Clarice. Magtrabaho naman siya. Reklamo niya. Don't worry, iha. Naipaputol ko na yan. Tinapik-tapik ng matanda ang kanyang kamay. Talaga po? Nagliwanag ang kanyang mga mata. Tama ang move mo. Bakit gagastos pag walang trabaho, diba? Correct kayo dyan. Bumalik si Rafael sa kwarto. Lolo, pwede ko po ba makausapin si Atalia saglit? Oh, sige. Go ahead. Magpapahinga lang ako. Nauna na itong lumabas sa kanya. Bye, Lolo. Pagkahila niya ng pinto, hinila agad siya ni Rafael sa gilid. Hoy, ano tong kalokohang naisipan mo at pinutol mo ang linya ng ATM ko? Bunsol nito sa kanya. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Sigurado kang ako, ha? Tanong niya. Huwag kang mapagbintang dyan.
Sinong gagawa nun? Ikaw lang naman ang nagbanta kay Clarice. Tanga ka ba? Paano kung maipapaputol yun? Hindi pa tayo kasal. Abnormal na to. Natigilan ng lalaki. Napaisip bigla. Baka si Lolo, sabi nito. Sabay talikod sa kanya. Excuse me? Hinabol niya ang lalaki sa kahinatak sa braso. And why? Nakakunot ang noo nitong tanong sa kanya. You owe me an apology. Pinagbintangan mo ko. Okay, sorry. Pabaliwalang sagot nito. Sabay talikod. Wow ha? At nakakahawa na pala talaga ang kakapalan ng mukha ngayon? Ano bang problema mo, Atalia? Iritado na ang tinig ni Rafael. At ako pa ang may problema ngayon? Ako? Ikaw ang nambibintang, di ba? Ikaw ang may problema. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Iniwan niya ang lalaki na hindi man lang nililingon. Lumabas na lang siya ng bahay at dumiretso sa kotse. Itinext niya muna si Ami. Tumawag ang babae. Anong nangyari? Tanong nito sa kanya. Tara, magbar tayo. Sagot niya. Gaga, baka malasing tayo pareho. Sino magmamaneho? Basta, ano, G ka ba? Kung hindi ako na lang. Ay nako, sige na nga. Sa dati pa rin? Oo, bye. Pinaharurot na niya ang sasakyan. Inis na inis siya kay Rafael. Siguro, pag nagkatrangkaso si Clarice, sa kanya na naman isisisi. Pagdating niya sa lugar, manaka-naka lang ang tao. Sa mismong bar counter siya umupo. Ma'am? Tanong ng barista. 1 bottle of tequila? Sagot niya. Po? Nagulat ito. Ang sabi ko, isang bote ng tequila. Naiinis niyang sabi dito. Ang lakas ng boses niya pero nabibingi ata ang kausap. Sa table na lang po kayo, ma'am. Ipapaserve ko na lang po. Sagot nito. Dito na lang ako, may hinihintay ako eh. Sige po, ma'am. Naglabas ito ng tequila at naghiwa ng lemon. Kumuha ng asin na nakalagay sa platito. Ma'am, order niyo po. Well. Isang familiar na boses ang narinig niya. Look who's here. Hinarap niya ito. Aba, mean girls. May kasama pa itong 3 babae na nakatingin sa kanya. What? Asik niya dito. Ikaw pa ang matapang? Kahit 4 kami, ha? Namewang si Clarice. Hoy, babaeng kinulang sa utak. Duwag lang ang nagsasama ng barkada sa trouble. Saka pag hinawakan niyo ko, ipapakulong ko kayo agad. Wala ka ng pera, di ba? Wala ka namang trabaho. Ano, may bagong sugar daddy? Napakatalas naman pala ng dila ng babaeng ito, sabi ng isa nitong kasama. Miss, wala akong problema sa'yo at wag na kayong humanap ng gulo dito. Kung nakikinabang kayo sa pera niya noon, pues wala na yung sugar daddy ngayon. May pera ka ba, Clarice? Tanong niya. Abat? Itinaas nito ang kamay para sampalin siya. Pero pinigilan niya ito. Hep, hep! Itinaas niya ang kanang kamay para pigilan ito. Inumin ko lang to. Saka tinungga niya ang tequila sa baso. Ah, sarap! Saka dinukot niya sa bag ang pepper spray. Ano yan? Tanong ng mga ito sa kanya. Ah, pepper spray to. Itry natin kay Clarice. Saka natin itry sa inyo. Gusto niyo ba? Nahintakutan ang mga ito. Baliwata ang babaeng yan? Bulong ng isa. Baliw talaga ako. Gusto niyo ba subukan? Nako, tara na. Bahala ka na nga dyan, Clarice. Madadamay pa kami sa'yo. Nag-alisan ang mga kasama nito. Hoy! Ano pa? Mga duwag! Sigaw ni Clarice. Paano ba yan? Nag-iisa ka na lang. Ilabas mo na ang tapang mo habang nakakapagtimpi pa ako sa'yo. Sabi niya rito. May araw ka rin. Tinalikuran siya nito. Duwag naman din pala eh. Sabi niya saka tinungga ang isa pang shot ng tequila. Sa kanya natanawan si Ami na papasok ng pinto ng bar. Pakending-kending pa ito. Saka sumigaw ng pagkalakas-lakas. Bulaklak na walang dilig! Kumaway pa ang bruha. Napatingin sa kanya ang lahat ng tao doon. Gusto na lang niyang maging invisible. Ang ingay mo! Sita niya kay Ami. Nakakahiya! Nakakahiya yawn kung hubad ako, diga. Nakadamit ako eh. Naupo ito sa tabi niya. Aba, ay kalahati na lang ang arang iniinom mo. Bahala ka pag nagsuka ka, iiwanan kita. Sabi nito sa kanya. Ano bang meron at nagpapakalasing ka? Si Rafael no? Lecheng yun? Pinagbibintangan ako na ako daw nagpaputol ng ATM ni Clarice. Hindi ba? Hindi no. Paano ko magagawa yun? Hindi pa naman kami mag-asawa. Sa bagay, tanga din talaga yung lalaking yon. Naturingang mayaman at gwapo. Sa pokpoking si Clarice lang pumatol. Sinabi mo pa.
Speaking, kaalis lang nila. Ninaw, si Clarice and group. Balak akong bulihin ng mga gaga, mga duwag naman. Naku, sayang. Sana nasampal ko ng isa si Clarice. Mismo, ang tagal mo kasi. Ang bilis ko nga, Loka. Ang layo kaya ng bahay namin. Saka atat ka eh. Gusto mo, gagala ngayon. Dapat ngayon na talaga. Iinom mo na nga lang yung sentimiento mo sa akin. Iniabot niya dito ang shot glass. Wala man lang gwapo dito, sabi ni Ami sa kanilagok ang alak. Sarap talaga. Malapit na ako mag-back out sa kasal ko, sabi niya sa kaibigan. Oh, bakit? Para kasing puro sakit na lang ang ibibigay sa akin ni Rafael. Ang mahalaga, kakampi mo si Lolo. Yan din ang iniisip ko, pero ang kapal ng mukha nila ni Clarice. Naguguluhan pa siguro si Rafael ngayon. Hindi niya kasi nakita ang sarili niya to be with you. Ewan ko ba kung ano nagustuhan nun kay Clarice. Ang sama naman ng ugali nun. Bakit? Maganda ba ugali mo? Hoy, Ami, kung ikukumpara naman dun kay Clarice na yon, di hamak na napakabait ko, no? Sa bagay. Reyna nga ng demonyo yun eh. Kung pupunta nga yun sa impyerno, malamang mag-resign si Lucifer. Hala siya! Tawa siya ng tawa sa sinabi nito. Yung mga ganong klaseng babae, friend, dapat ibinuburol na kahit buhay pa. Patuloy ang paglilita niya nito. Ano kayang ipinakain nun kay Rafael? At kung makahabol kainam? Ay, alam ko na. Ano? Curious siya sa sagot ng kaibigan. Ay di ano pa, di kepyas. Sobra ang tawang ibinigay niya dito. Talagang napakawalang preno ng bibig ng kaibigan. Kaya tuwang-tuwa siyang kasama ito. Batangge niya talaga itong magsalita na minsan ay nahahawa pa siya. Bumalik ang grupo ng kababaihan sa harapan nila. This time, mga mayayabang na itong tumingin. At sinong pinagtatawanan nyo? Ako ba? Tanong ni Clarice na nakataas ang kilay. Oh, bumalik kayo. Bakit? Ininom niya ang tekila sa baso. Huwag kang bastos sumagot, sabi ng isang babae na mahaba ang buhok at pinakamatangkad sa kanilang lahat. Sasagutin ka niya sa paraang alam niya, okay? Humarap si Amihan at ininom ang tagay na nasa shot glass. Sino ba tong kutong lupang to? Sagot naman nung isa. Best friend ni Athalia yan. Pareho silang basura. Sagot ni Clarice. Basura daw, oh. Sabay nilang sagot ni Amihan. Alam mo, Clarice, napakaduwag mo talaga. Nagsama ka pa talaga ng mga taong ganito. Oh, tulad nitong isang to. Pag yuko niyan, mamamatay agad yan. Matutusok ng baba niya yung dibdib niya. At ito, walang pang scrub sa bahay niyo, be? Pati kiwi ginawa mong deodorant ta. Uso tawas, be. Wika ni Ami na ikinainis ng mga ito. Hoy, akala mo kung sino kang maganda? Pandak ka naman. Bulyaw ng isa. At least maputi ang kilikili niya. Pati singit niyan, be, maputi. Gusto mo ba makita? Ami, alisin mo na yung blazer mo. Utos niya sa kaibigan. My God, ang init dito! Nagmumura ang dibdib nito sabay taas ng kamay. Guard! Guard! Yes, ma'am? Humahangos na dumating ang bouncer ng club na yon. Medyo binubuli kami ng mga pangit na to. Paalisin mo na sila, please. Humawak pa si Ami sa braso nito. Okay po, ma'am. Hinarap nito sina Clarice. Huwag na po kayong manggulo dito, ma'am. Anong nagkugulo? Iniinsulto kami ng mga babaeng yan. Sigaw ni Clarice. Kuya, tawag niya sa barista. Kanina pa ako dito, hindi ba? Opo, ma'am. Sila ang lumapit, boss. Turo nito kina Clarice. Naghahanap ata ng away ang mga yan. Lumabas na po kayo, ma'am, kung manggugulo lang po kayo. Sabi ng bouncer kina Clarice. Tara na, girls. Aya ni Clarice sa mga kasama. Walang pera yan. Baka kayong pagbayarin niya ng mga o-orderin niya. Sabi ni Ami sa mga kasamahan ni Clarice. Huwag kayong maniwala dyan. Sagot ni Clarice. Ikakasal siya kay Rafael 3 years from now. Sagot ng isa. Kausap namin si Rafael kanina. Well, maghirap muna si Clarice ng 3 taon kasi ikakasal na si Rafael sa kaibigan kong si Athalia. Anyway, invited ka ba sa engagement party nila, girl? Pang-aasar ni Ami kay Clarice. Shut up! Saka ito nag-walk out. Kasunod ang mga kasama. Pick count, sabi sa kanya ni Ami. Ang galing mong mang-asar. Sabi niya dito, manahin mo. Tinaas pa nito ang bote ng tekila.
Paglabas nila ni Ami ng bar, nakaabang pala sa kanila ang Pussycat Dolls. Babalik sana sila sa loob nang hilahin siya ni Clarice. "Saan ka pupunta?" Pigil nito sa kamay niya. "Bitiwan mo ko, baka samain ka sa akin." Saway niya dito. "Ha! At sinong tinakot mong gaga ka?" Mayabang nitong sabi sa kanya. "Sige na, akin na yung bag mo." Sulsol ni Ami sa kanya. Sabay hila sa kanyang bag. "Pagbigyan mo na nga friend ang babaeng yan." "Oy, kayo, walang makikialam dito ha?" "O sige ba?" sabi ng tatlong kasamahan ni Clarice. "Oh, pustahan na lang tayo. Syempre, kay best friend ako. Kayo ba?" "Clarice kami," sabi ng mga walang hiya. "Akong maghahawak. Magkano?" tanong ni Ami sa mga kaibigan ni Clarice. "500," sagot ng babaeng maitim. "Pucha, ano tayo? Mga bata?" Napailing si Ami. 10,000. Maghati-hati na kayo. Pag natalo si Atalia, dodoblehin ko pa yan." "Akin na." Nag-abutan na nga ng pera ang mga ito kay Ami. "Huwag mo kaming oonsihin ha," sabi ng isang kaibigan ni Clarice. "Kayo nga mukhang estapador eh. May pera ako." Pinakita nito ang sariling bag. Nanlaki ang mata ng mga babaeng swapang. "Sige na Clarice, pataubin mo na yan." Sigaw ng mga ito. May iba na ring nagsilapit sa kanila. Gaga talaga itong si Amihan. Mukhang sugal. Pinagkakitaan pa siya. "Oh, kayo, kanino kayo?" tanong nito sa mga nanonood. "Diyan kami sa matangkad. Mukha namang lampa yung isa. Maganda lang." Sabi ng mga miron. "Best friend, mahina ka raw," sabi ng mga ito. Tinuro ni Ami ang mga katabing lalaki. "Magkano ang pusta niyo?" 10,000 din. Inilapag ng mga ito kay Ami ang pera. "Sige, dodoblehin ko ito kapag natalo si Atalia. Go girl!" Walang hiya talaga tong kaibigan ko. "Ginawa pa akong sasabunging manok," sabi niya sa isipan. "Sisiguraduhin kong manghihiram ka ng mukha sa aso, Atalia," sabi ni Clarice sa kanya. "Ikaw, hindi pa nanghihiram, mukha ka ng aso," sagot niya dito. "Mang-aagaw!" Sinugod siya ni Clarice. Pag-unat niya ng braso, nasa pool ito sa muka. Tumba agad ito. "Knock out!" sigaw ni Amihan. "Walang jo. Ang laking babae, lampa," sabi ng mga tumaya. "Hoy, Clarice!" Pinapaypayan ito ng mga kasama. "Oh, paano ba yan? Salamat sa inyong taya. May pangkain na kami." Hinawakan siya ni Amihan sa braso. "Black belter pala to sa karate." "Ah, kaya naman pala. Sayang, sa malaki pa ako tumaya, lampa naman pala siya. Sayang ang pera ko." "Gaga ka, ginawa mo akong panabong ng manok?" Kinurot niya si Ami sa tagiliran. "Aray naman ate," sabi nito. "Don't worry, 20,000 sa'yo," sabi nito. "Magkano naging pusta?" 50,000. Bakit 20 lang sa akin? Manager's fee, hello? Ang hirap kaya humanap ng kapustahan." "Ang daya mo naman, lilibre naman kita ng pagkain eh." "Saan?" "Sa Jollibee." "Ay, ewan ko sa'yo, Amihan. Halika na nga, umuwi na tayo. Baka magsumbong na naman yan kay Rafael. Pag-untugin ko lang sila." "Magaling pa nga, ganun ang gawin mo. Baka magigising si Rafael. Mukhang nahihimbing pagtulog eh." "Naku, hayaan mo na nga sila, halika na." Hindi pa nga siya nakakasakay ng kotse nang mag-ring ang cellphone niya. Speaking of the devil. "Bakit mo sinapak si Clarice?" Halos maalis ang eardrums niya sa lakas ng boses nito na pati sa kanan niyang tenga ay umabot. Pakinig niya dito ay parang naka-megaphone. "Kung wala kang sasabihing matino na lalaki ka, si Clarice ang pakasalan mo. Alamin mo munang nangyari, gago." Sa kanya pinatay ang tawag nito. "Wow!" Pumapalakpak na sabi ni Ami. "Puro mura ah. Sinabon mo na. Binanlawan mo pa." Naiirita na kasi ko eh. Laging kakampihan yung pesting plastic na yun. Hindi naman niya alam ang kwento. Napakatanga, be. "Kaya nga, ganyan din ang gagawin ko kung ako. Anyway, sa bahay ka muna umuwi ngayon. Madami kang namang damit doon. Walang may alam sa inyo kung taga saan ako." Aya nito sa kanya. "Mabuti pa nga. Naiinis na kasi ako sa lalaking yun. Kala mo kung sinong gwapo. Gwapo naman talaga. Mahal mo nga, diga." Sipain kaya kita." "Pikong ka na naman. Alika na nga at sa bahay na lang tayo magkwentuhan." "Sino bang tao sa inyo?" "Yung mga yaya ko." "Ang tanda mo na, nagbitbit ka pa ng yaya." Nung pumunta siya doon, walang kasama sa bahay si Ami.
Yun pala, dinala nito ang magkapatid na old maid na dati nitong yaya. Ayaw nga pumayag ng mami ko, napilitan lang.